Good day mga ka-adventure. Ito nga pala si Tito Rice at Tito Rice World and Adventure. We have a fish tour dito sa Fish Hub Marikina with the owner po, si Bien Mendoza. So tara, samahan niyo po kami sa pag-tour niya dito sa atin sa kanyang pet shop. Hi guys! So dito meron tayong mga imported Oscars. Yan, makikita nyo naman yung magaganda na good size na at mga local Oscars. Albino at Tiger Oscars. Meron din tayong parrot. Sana lang siya. At dito naman, mollies. Local mollies natin. Napakadaling alagaan. Live bearers. Pag nanganak, isda na yan. Tapos dito, hammerheads. Yan, mag-isa rin sa mga easy to keep na fishes. Tapos dito naman, sa side na to, meron tayong mga danyos. Iba't ibang color ng danyos. Platies, Serpay tetras, albino tetras. Tapos dito, meron tayong mga green Sumatra. Ayan. Tapos dito naman, bandang taas, mga guppies natin, local chops lang to. So mixed strains, ang ibig sabihin ng chops, chop suey, mixed strains lang yan. Kaya ayan yan, kaya mura lang ang benta natin dyan. Tapos tetra ulit, red cross, tsaka mga, ayan, red cross lang pala. Balloon mollies, platy, showa, tsaka kuhako platies. Dito, rosy barb, gurami, tiger barbs. Ayan, another mga set ng platies ulit. Ayun. Dito naman, mga beta natin yan. Iba dyan, imported. May mga local dyan, mga mura lang natin binibenta. Pero karamihan imported. Siyempre, doon tayo sa quality. Dito naman, meron din tayong mga local at imported goldfish. Ayan, mga blackmore, calico-more. Siyempre, ang di mawawala ang ating glow tetra na napakabenta niyan, napakalakas niyan sa atin. Feeders, pagkain ng mga monster fishes nyo. At arwana, silver arwana, nandyan lang siya, nakatago. Ayan. Dito meron tayong binibenta rin ng mga set. Meron tayong fake na plants, meron tayong totoong plants. And then we have koi, local oranda, pleco or janitor fishes. Tapos yun, again, feeders din. Angelfish, imported na pearl scale. Ayan, kita nyo naman yung sizes niya kung gaano kalaki, gaano kaganda. Dito sa side na to, mga imported tetras naman to, usually. Kaya meron tayong yung tetra, grass catfish, perfect pang mga aquascape, lamp eye, harlequin, algae eater, ayan. Genter tetras, meron din tayo niyan. Congo, medyo bata pa, kaya hindi pa ganun kakulay. Kaya din medyo mas mababa yung presyo. Pag ginugil nyo kung itsura ng Congo tetra, promise, magagandahan kayo. Makulochi rainbow, isa sa mga rare fishes natin yan. Mura lang din natin binibenta. Gararufa, algae eater, which is normally nakikita nyo sa mga fish pa. Yung kumakain ng mga dead skin natin, yan yun. Algae eater din sila. Cristela tetra, Glow Light and Ember, tsaka Black Neon Tetra, magkakasama sila dito. Since lahat naman to, tank mates lahat yan. So, pinagsasama-sama na natin yan dyan.
Ayun, dito naman sa side na to, meron din tayong mga dog food and cat food, syempre. One-stop shop na tayo eh. So, meron tayong mga wet food para sa kanila, sachet, shampoo, sabon, lahat ng pwede nyo maisip. Ito, hot dog para sa aso. Hot dog, how ironic, dog. And then, ito, mga pouches para sa ating mga kittens. Tapos, food bowl nila, saka diapers. Ayun, as much as possible, gusto namin maibigay lahat ng hinahanap ng tao. So, meron tayong mga generic foods, meron tayong mga branded foods. So, kung ano yung kailangan nyo or hinahanap nyo, malamang meron tayo nyan dito. Lahat ng klase for betta, tetra, goldfish, flower horn, or monster fishes, meron tayo nyan. Meron din tayong mga pre-made scapes. Ito ngayon, may available lang natin is fake lang siya. So, kung makikita nyo naman, mukhang totoo naman, pero fake lang po yan. Fake moss lang nilamit natin dyan. I'm Bian Mendoza, owner of Fish Hub Marikina. Well, so far, more than a decade na ako nagkikip ng fish. So, sa experience-wise, sa tingin ko, more than enough na yung knowledge ko para sa fish keeping. First off, mag-start tayo kung sa anong balak nilang yung space nila, kung gaano kalaki yung pwede nilang magamit na space. Tapos, budget, syempre. Pwede natin paglaruan, depende sa budget ni client. Kung magkano yung budget nila, hanggang dun lang tayo din magsastick. Tapos, yung aftercare, syempre, lagi tayo merong support, technical support, or kung ano mang kailangan nilang tulong para ma-maintain yung tank nila. For beginners, mostly, we recommend mollies or guppies. Kasi live bearers yan. Siyempre, pag nanganak sa tank nila yan, nakakatuwang tignan, mabilis sila mapaparami. Pero yung setup, siyempre, yun lagi ang inuuna namin. Yung space na kaya nila, kasi meron din mga space requirement. Lalo kung beginner, gusto nila marami, makulay. So, doon kami nagbe-base talaga palagi. Sa space na kaya nilang ibigay for the aquarium. Automatic palit. Even though minsan, usually kasi ang requirement namin, picture, a day after, minsan nagkakasakit sa kanila. Minsan, 3 days after, tsaka lalabas yung sakit. Hindi naman natin maiiwasan yun. So, pero usually, pinapalitan naman namin. Siyempre, ayaw natin, lalo to, hobby to. Ayaw naman natin silang, kaya ka nga nag-hobby ng aquarium, para ma-relax ka. Ayaw naman silang ma-stress dahil namamatay na sila ng isda. So, yun, usually, kinikerry na namin yung downfall namin. Step-by-step explanation usually. Yun yung ginagawa namin. So, sinasabi namin na para talagang nakikipag-usap sa bata na step 1, lagay mo yung aquarium mo. Step 2, lagay mo yung sand mo, hugasan mo mabuti, filter, etc. etc. So, dahan-dahan. Hindi namin sila binibigla na bumili ka aquarium, bumili ng isda, uwi mo sa bahay mo. We guide them appropriately. Usually, lalo na yung mga imports natin, naglalagay kami dyan ng rock salt, methylene blue, acryflavine kung kailangan. Yung mga medyo masiselan talaga, yan yung nilalagay natin acryflavine, which is parang antibacterial para sa mga isda natin. Yun yung first step namin palagi. Before, naglalagay kami ng individual nets for each tank. Pero ngayon, medyo kasi hassle yun, naghahalo-halo pa rin. Ngayon, naglalagay na lang kami ng parang deep bin na merong rock salt, mga lahat na antibacterial na gamot nandun sa bin na yun. Every time na may kinuwang fish from the aquarium, didip muna rin yung net para magamit sa kabilang tank. Algae overgrown. Marami kasing causes ang algae. So, yun muna, determine the cause. Siyempre, usually yan, naaarawan na sa tabi ng bintana, too much lighting, kulang yung water flow, depende rin sa algae. May mga algae na ang cause galing sa sobrang ilaw,
may algae naman na ang cause ay galing sa walang water flow. So, yun yung first step namin. Determine kung saan lang gagaling. Yun. So, kung meron kami mga new staff or merong mga rumaraket sa amin, shadow lang muna. First week, shadow lang kayo. Sundan nyo lang kami kung anong ginagawa na, paano manghuli, paano makipag-usap. At lagi kong binibilin sa kanila, huwag kayong mag-overpromise. Kung hindi nyo alam, mas magandang sabihin hindi natin alam. Kasi ba mahirap mamamatayan sa kanila kung bibili sila ng mahal or kahit murang isda, mamamatay lang. Sayang yung life ng fishes natin. Ethical, customers comes first. Happiness. Yun nga, again, hobby to. Dapat maging masaya yung customer natin. Dapat, kaya sila mag-hobby ng aquarium para hindi sila ma-stress. Hindi natin pwedeng dagdagan yon dahil sa bebentahan natin ng equipment, bebentahan natin ng maling food, bebentahan natin ng maling tank mates, yung mga naunang nilang binili. So, yun, kailangan alam mo muna kung ano yung bibenta mo sa kanila bago ka magbenta. Well, as a fish keeper myself, yung pet standards ko mataas. So, nagbe-base kami sa wants ng customers namin eh. Hindi ko pwedeng i-recommend yung gusto kong isda. Hindi ko pwedeng sabihin yung gusto kong ipakain. Pero sinasuggest pa rin namin. Pero we let them pick kung ano yung gusto nila. Binibigyan namin sila ng options. Like for example, meron tayong mga generic foods versus the branded foods. Ako personally, gusto ko puro branded yung gagamitin. Pero budget-wise ng customer, syempre, pwede natin, kung gusto nyo pag-mix yan, pwede naman. Or yung generic. Ang cost lang, hindi masyadong gaganda yung isda mo. Well, store success para sa akin, happiness ng customers. Once na may bumabalik-balik dito sa amin, alam ko tama yung ginagawa namin, alam ko tama yung servisyo namin. Like ngayon, pagka kahit normal na araw, usually weekends talaga malakas eh. Pero dito sa amin, kahit weekdays, marami bumabalik, maraming suki. Ayun, puro kabiroon namin lahat ng suki. So para sa akin, yun yung success. Sa tagal namin, marami na rin kami naging conflict. Usually, mga customer complaints. Internally, nag-uusap-usap kami to resolve kung ano man yung cause, kung sino yung nagreklamo. Hindi natin maiiwasan yung mga irate customers na may mga reklamo lang. So, hindi ko naman pwedeng sisihin kaagad yung staff natin, or ako, or kami. Never kami nagkaroon ng sisihan dito. So, lagi naming first move, paano i-resolve. Afterwards, pag na-solve na natin, tsaka natin isipin bakit nagkaganon. Pero never kami nagkaroon ng turo dahil sa'yo dahil sa ganyan never. So, yun guys, visit nyo kami rito, number 40, Guerrilla Street, Santo Niño, Marikina, or i-waste nyo, Fish Hub Marikina. Ayun, follow nyo rin kami sa page namin, Fish Hub Marikina, isang word lang, yun.